Acts 16:30. What must I do to be saved? Ano po ang dapat kong gawin upang maligtas? This is probably the most and all-important question of the ages. But, to be saved from what? What is it that people want and need to be saved from? Acts 16:31 to 32. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Napakahalagang kabanata ito, magandang tagpo, at napakaraming kapupulutan ng aral. Nagtanong ang jailer sa kanyang mga dating mga bilanggo, "What must I do to be saved?" Well, merong good news na dala ang mga jailers sa kanilang naging dating tagapagkulong. Pero bago pag-usapan ko ano ang good news, ano ba ang bad news? The bad news was judgment, condemnation, death, guilt, fear, all of this because of the law. The need for salvation from judgment, condemnation, death, guilt, and fear, the need was salvation from the law. The answer is the word of Jesus, the gospel of Jesus, the good news of Jesus. Linawin natin ang gusto nating tumbukin. Merong tanong, what must I do to be saved? Pero ang dapat mas malalim na tanong doon, what must I need to be saved from? And what can save me from that which I need to be saved from? And the answer is the word of Jesus. It is the word of Jesus that saves from whatever that people need to be saved from. So, ang important question, salvation by what? At yan ay sinasagot na nga natin, salvation by the word, by the teaching of Jesus. So, linawin natin na ang pangligtas ay yung word of Jesus, the good news. Matthew 28:18 to 20, Jesus said, "All authority in heaven and on earth," and let's add a parenthetic explanation, if we may, to save people from the law, from death, and others, has been given to me, sabi ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, meaning to obey the words I have commanded you. Therefore, yung sabi sa Acts 16:32, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. I-recall natin yung kwento. Sabi nung jailer, what must I do to be saved? At ang sagot, they spoke the word of the Lord to him. Yun ang paraan, yun ang dapat gawin para ma-save. Madinig ang salita ni Jesus. Ang salita ni Jesus ang magliligtas. Mula saan? Mula sa kamatayan, sa paghuhusga ng law, mula sa law. Acts 5:42. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah, meaning that Jesus is the Savior. Savior from the law. Yan ang ating idinadagdag na paglilinaw, explanation, suggested serving. 2 Timothy 4:2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage. At ang ating suggested reading, preach the word of Jesus, not of the Pharisees. Preach Jesus-ness, not Pharisee-ness. Be prepared in season and out of season, correct and rebuke Pharisee-ness, and encourage Jesus-ness. Why? Why are we suggesting this reading? Because Jesus is Savior from Pharisee-ness. If Jesus is Savior from death, Jesus is Savior from the law and judgment, therefore Jesus is Savior from the teachers of the law and their teachings. Jesus is Savior from Pharisee-ness. Acts 10:42,
He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. But John 5:22 says, the Father judges no one, but He has entrusted all judgment to the Son. At sabi ni Jesus sa John 12:47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world. Yan ang dapat malinaw. Jesus did not come to judge the world. Bakit pilit siyang ginagawang judge ng iba at ipinapanakot? Jesus came to save the world. Jesus came as judge, but as judge, Jesus judges no one. So clarify. Ang pinag-uusapan, what must I do to be saved? Nabanggit na natin at naungkat. To be saved by what? By the Word, by the teachings of Jesus. To be saved by Jesusness. And now, to be saved from what? Alin ba talaga ang dapat na maligtasan? To be saved by the Word, teaching of Jesus, from the Word and teaching of others. Of the Pharisees, the teachers of the law and Pharisees, with an opposite message. Kasi ang katuruan ng mga teachers of the law at ng mga Pharisees, kabaligtaran ng katuruan ni Jesus. So, ililigtas mula sa kautosan ng mga Pharisees and teachers of the law ng teachings ni Jesus. Yun ang dapat maligtasan at yun ang pangligtas. Galatians 5:6. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. In Luke 18:10-14, two men went up to the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. So, maganda yung contrast. Isang relihiyoso at isang tax collector identified with sinners. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. In other words, the Pharisee was saying, I obey the law. But the tax collector stood at a distance. Hindi siya nangahas lumapit sa dambana, siya ay malayo. He would not even look up to heaven. Di man lang siya nangahas tumingala sa langit, but beat his chest and said, God, have mercy on me, a sinner. So ang inilalapit noong Pharisee, yung kanyang obedience to the law. Ang inilalapit naman, itong tax collector, he was asking for mercy, grace, love. Please lang, yun po ang kailangan ko, O God. At sabi ni Jesus, I tell you, that this man, the tax collector, the so-called sinner, rather than the other, the Pharisee, the so-called righteous, went home justified before God. Ang kinalugdan ng Diyos, ang kinalugdan niya, binigyan niya ng kanyang pagpapala, yung sinner, so-called tax collector, na humihingi ng habag, kesa yung relihiyosong ang kanyang ipinagmamalaki ay ang kanyang kabanalan at katuwiran. To be saved from what? Ang kailangan natin, to be saved from selfish agenda. Acts 2:40, with many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. And may we amplify, save yourselves from this Pharisee corrupted generation. Kita natin yung Pharisee na hindi nakakuha ng pabor ng Diyos. Corrupted siya ng Phariseeism. Sa kanyang mga gawa at kabanalan siya nananalig, hindi sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. So, save yourself from this Pharisee corrupted generation. Hindi dun lang sa parang usual sin, sin as usual corrupted generation. Tulad nung tax collector. Ano pa? To be saved from what? Ang kailangan mangyari sa tao? To be saved by what? To be saved by the liberating word and teaching of Jesus. From the oppressive, enslaving, and condemning words of the teachers of the law and Pharisees.
napakadaling pag-usapan niyang kaligtasan. Ligtas ka na ba? Saved na kaya siya? Pero ano silang pinag-uusapan? Saved from what? And saved by what? At ang tinutumbok ng usapan natin ngayon, salvation yan. Salvation from the law, salvation from the teachers of the law and Pharisees, salvation from the teachings of the Pharisees, and saved salvation by the word of Jesus. Kailangang maligtas ang tao mula sa condemnation na dala-dala ng teachers of the law and Pharisees at yung mga kakambal nito na guilt at fear. At ang pagligtas, ang tagaligtas, ay yung teaching ni Jesus na nagtuturo ng kabaitan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, ng grasya ng Panginoong Diyos. Romans 7:6, but now, by dying to what once bound us, meaning the law, we have been released from the law so that we may serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Dahil daw si Jesus ay namatay na para sa ating lahat, itinuring na rin tayong namatay na, hindi na maaabot, hindi na tatabla ng law, at tayo ay makapaglilingkod na sa bagong paraan ng Espiritu na nagpapalaya at hindi sa paraan ng nakasulat na kautusan na nanggagapos. Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli sa kautusan. Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened by the law, and I will give you rest. Take my yoke upon you, meaning my grace and love, and learn from me, not from the Pharisees, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest, not stress, not torment from the law for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. At nais kong ulit-ulitin na ang mga parenthetic expressions natin na naka-italic pa ay suggested, explanation, addition to, and pagpapaliwanag nung verse. Pag sinasabing, you need to be saved. To be saved from what? To be saved by what? And it is to be saved by the life-giving, loving, forgiving, and restoring word of Jesus from the words of the teachers of the law and Pharisees that judge, condemn, scare, vex, and confuse, steal, kill, and destroy. Kailangang iligtas tayo ng salita ni Kristo sa salita ng mga teachers of the law and Pharisees na nanguhusga, nagpapahamak, nananakot, nanglilito, at nagnanakaw sa atin ng kapayapaan at buhay na masaya at tahimik. Paulit-ulit natin itong sinasabi dahil marami mga tao nakikinig, kulang-kulang ang pakikinig, paligtang-ligtang, patayo-tayo, nakakapag-isip ng iba. Kaya ulit tayo na ulit para matiyak natin na yes, nadidinig at nawa, naiintindihan. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Siyempre, tinutukoy si Jesus. John 6:33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven that gives life to the world. Ano daw ang tunay na nagbibigay ng buhay sa lahat? Yoong si Jesus. Yoong salita ni Jesus. Hindi ang written law. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa na kay Kristo. So, naliligtas ka from the law. Yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Naliligtas ka mula sa parusa ng law, sa paghuhusga ng law, naliligtas ka mula sa takot mo dahil hindi mo masunod-sunod ang law, doon ka naliligtas. Linawin natin, saan ba dapat maligtas? At ang pangligtas ay yung word of Jesus that sets free. John 3:18, whoever believes in Him, and may I add, as Savior from the law, is not condemned by the law, but whoever does not believe that Jesus saves from the law stands condemned already by the law, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Romans 4:15, because the law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Linawin.
ang kautusan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. At yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay kaligtasan mula sa kautusan. Kasi ang kautusan, pag hindi nasusunod, ang nagdadala ng judgment. Wala namang nakakasunod sa law. Di lahat judged, guilty, condemned. Paano ka ngayon maliligtas from condemnation? Yung pipilitin ka ng Diyos na masunod mo yung lahat ng law? Imposible, hindi yun magagawa. Yung pipilitin natin tayo mismo sa ating sariling pagsisikap, masunod ang law? Imposible, hindi yun magagawa. Guilty pa rin tayo, condemned pa rin tayo. There's only one way for us to be saved from the law and the power of the law and the condemnation by the law. That is, tanggalin ang law. At yan ang ginawa ni Jesus. Jesus destroyed the law of Moses with all its rules and commands to save us from the law, to save us from its power and its judgment. Kaya tayo naliligtas, hindi dahil nasusunod natin ang lahat ng kautusan, kundi dahil winasak ni Jesus ang kapangyarihan ng kautusan, kaya wala nang mangko-condemn sa atin kung winasak na niya yun. Salvation by Jesus is salvation of people from death or non-life, from judgment, from condemnation by the teachers of the law and Pharisees, condemnation by the law itself. Yun ang kaligtasan. Maligtas tayo sa law. Ephesians 2:14-15, Jesus came to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, not from your accomplishment, not from obeying the law, because you cannot obey all the law all the time. No, not you, not your work. It is the gift of God. Grace, salvation by faith, is the gift of God through Jesus. Grace, salvation by faith, is what saves from the power of the law. Jesus came to set people free from the law, meaning from sin, from judgment and condemnation by the law, and from the guilt and fear that inability to obey it brings. Jesus came to set people free from struggle and strife. Strife with the law, struggle with self, self-conflict, pagkakahati ng loob, takot. Yan, iniligtas tayo ni Jesus sa mga bagay na yan. At paano maliligtas? Paniwalaan si Jesus. Anong ibig sabihin ng paniwalaan si Jesus? Paniwalaan ang kanyang salita. At ano ang salita niyang dapat paniwalaan? Na tayo ay pinalalaya niya sa law. Pinapawalang sala at pinapawalang bisa niya ang law. At winasak na niya ang law. Yung salitang yun ang dapat paniwalaan. Kaya pag sinabing, believe in Jesus to be saved, yun ang ibig sabihin ng believe. Hindi sapat na sabihin mong, Lord Jesus, I accept you as my Savior and Lord, thank you, I'm saved na, Amen. Kasi kung hindi mo tinatanggap ng malinaw at buong puso yung sinasabi niyang winasak na niya ang law para wala ka ng law na kakatakutan, wala na magko-condemn sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin, wala ka na sa buhay. Sige, nagbigay naman kasi siya ng another command, which is to love. So dapat maging maibigin tayo, considerate, kind to others. Hindi na wala yun. Dapat tuloy pa rin yun. Pero yung maraming kaburirian ng mga law ng mga Jews, mga dietary laws, mga laws of the Sabbath, mga sari-saring kasalanan sa kanilang culture at sa kanilang historical context, ay pinawalang bisa na yon ni Jesus. Pag naintindihan kung sino si Jesus, tagapagligtas from the law, kung ano ang words of Jesus, kaligtasan from the law, kung ano ang gift of God, pagpapatawad, at hindi lang pagpapatawad, kundi pagpapawalang sala dahil inaalis ang bisa ng kasalanan na bisa ng law, doon ka naliligtas. Naliligtas ka mula saan? Mula sa guilt, mula sa fear, mula sa panghuhusga sa kapwa at sa sarili, mula sa hirap ng loob, mula sa takot. Yun ang kaligtasang pinag-uusapan. Naliligtas ka mula sa kamatayang dulot ng kasalanan at nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Acts 13:39, through him, everyone who believes is set free from every sin. Every lahat. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Pagpapawalang sala at pagbibigay katwiran pa. Hindi ka lang pinapawalang sala, hindi ka lang pinapatawad, binibigyan ka pa ng katwiran. You're justified because of the work of Jesus. The fruit of this salvation is peace and rest. At sabi ni Jesus, you will know them by their fruit. Kung tama ang teaching na itinuturo, kung tama ang teaching na tinatanggap, dapat ang bunga, peace and rest. You will know them by their fruit. Malalaman mo kung tama ang pinaniniwalaan, kung payapa, tahimik, at nakapahinga. Pero habang takot na takot ka pa rin sa law, takot na takot ka tuwing nabe-break mo yung law, nawawala na naman ang salvation mo, inuusig mo ang sarili, inuusig mo ang kapwa, guilty ka na naman, wala kang peace and rest, wala ka nung fruit na nagpapatunay na ikay nasa Panginoong Hesus na, mag-isip-isip, mag-review kung anong ibig sabihin ng born again, ng tanggapin si Jesus, ng saved by faith. Kasi ang tunay na bunga ng pananalig, peace and rest. At yan din ang ibinibigay mo sa kapwa, peace and rest. Matapos mong ituro sa kanila ang words of Jesus that sets free. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, under the law and in the law, you will have trouble. Hindi mo masusunod ang law, matatakot ka, magigilty ka, mambabato ka ng kapwa at babatuhin ka rin nila. But take heart. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. I have overcome the law. Nung namatay ako at nabuhay na muli, broken na ang law. Napalaya na kayo sa kamatayan na dinadala ng law. Meron na kayong buhay na walang hanggan. At ang patunay na meron kayong buhay na walang hanggan ay dito pa lang meron na kayong buhay na mapayapa, tahimik, maibigin. Yan ang patunay na oo nga, natanggap mo na si Jesus. Oo nga, pinaniwalaan mo na si Jesus. Kasi ang dami-daming akala nila, tinanggap nila, akala nila, pinaniwalaan nila, akala nila, saved na sila. Pero nabubuhay sa fear. Nabubuhay sa guilt. Walang peace, walang love. So, mag-review kung totoong tinanggap na nga si Jesus. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pagka lagi kang under Moses-ness, under Pharisee-ness, under the teachers of the law and Moses, lagi kang takot. Lagi kang guilty. Madaling malaman kung totoo ang tinanggap na si Jesus at kung naintindihan ko ano yung tinatanggap. Tahimik, payapa, dahil nagtitiwala ng ganap sa Diyos. Na binuranan niya ang law that makes us guilty at binigyan tayo ng bagong law to love and freedom to love and to be loved. This freedom doesn't mean a license to do evil dahil may command to love. Yun ang laging tandaan. The fruit of this salvation is a new mindset, love. Bagong paraan ng pag-iisip, bagong pananaw. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Tapos ang dami-daming sinasabi nila, disciples sila ni Jesus, followers ni Jesus, leaders ng spirituality at religion, pero hindi loving. In fact, awayan ng awayan, bangayan ng bangayan, at napakalupit itong mga Pharisees ngayon, mga modern day Pharisees, sa mga itinuturing nilang tax collector or sinners. Yung kayang-kaya nilang mambato, magsakit ng loob, magpahama, kayang-kaya nilang manakit, basta iniisip nila sinner. Di Pharisee sila. Tapos sasabihin, I'm in the Lord. I have accepted Jesus. I'm already saved. Mag-review. Sa pagpapatuloy ng kwento noong jailer at ng kanyang mga tinulungan na alagad ng Diyos, Acts 16:33-34,
Nang oras ding yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. So may bunga. Ano yung bunga? Masaya sila. May peace, may rest. Kahit pa nga may concern na paano na itong mga nakakulong. Di ba? Nakawala na sa kulungan. Baka mapahamak tong jailer. Pero siya'y masaya. Itong kasiyahan na ito, kapayapaan na ito, katahimikan ng loob, patunay na naintindihan ang mensahe tungkol kay Jesus, naintindihan ang mensahe tungkol sa kanyang kaligtasan from the law, na siya ay ligtas na, either from the Jewish law or from the other laws, religious laws of other cultures na naging law na rin ang effect sa kanila kahit hindi sila Jewish. The fruit of the word of Jesus is love. Imagine, nilanggas niya mga sugat ng kanyang mga dating prisoners, hinugasan, pinaghain, pinakain, at nag-fellowship sila, nagkaroon ng pag-ibig. Matthew 7:20. Thus, by their fruit, you will recognize them. Paano daw marerecognize ang mga tunay na anak ng Diyos through Jesus? Not by their looks. Hindi sa iksi o haba ng buhok. Hindi sa iksi o haba ng laylayan ng damit. Hindi sa mga kung ano ang kulay ng buhok o wala bang kulay ang buhok. Hindi sa mga kasuotan. Hindi sa mga arte at postures. By their fruit, by their love, you will recognize the children of God. Believe in Jesus. Believe in love, and you will be saved from unlove, unpeace, unrest, unlife, or death. Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So you see, hindi ka talaga matuwid by the law, pero itinuturing kang matuwid ng Diyos dahil sumasampalataya ka kay Jesus. Sumasampalataya ka sa Diyos na nagsugo kay Jesus. Sumasampalataya ka sa mensahe ni Jesus na He already destroyed the law to set you free from the law. Habang nakatali ka pa sa law, takot ka pa sa law, ay pinapanakot mo pa ang law, hindi ka pa malaya, wala ka pang peace, wala ka pang rest, wala ka pang Savior. Dapat yang isipin para hindi tayo malibang na akala natin meron na, yung pala wala pang salvation. Galatians 3:22. But Scripture has locked up everything under the control of sin. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Christmas, New Year, yan ang importante sa buhay. At ito ang gift ng Christmas, ng New Year, ng Good Friday, ng Resurrection Sunday, that Jesus saves us from the law. Maligayang Kapaskuhan, Happy New Year, Happy Everyday, Happy Life in Jesus. God bless us all. Juan, aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. At iniisip nitong si Herodes, si Jesus ay nabuhay na Juan dahil pinapugutan niya ng ulo si Juan. Ang pamagitan ating pag-aaral, beheaded for what? Para ano? At napugutan ng ulo si Juan. Mark 6:16-20 sa pagpapatuloy natin. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. So ating binalikan ang kasaysayan. Si John the Baptist or the Baptizer was beheaded by Herod
Tapos si Jesus ay biglang sumulpot sa kawalan, biglang naging sikat, at sabi ng iba, ito si Juan na nabuhay muli sa katawan ni Jesus. At yun din ang pininiwalaan naman itong si Herod, kaya't magkakaroon ng encounter with Jesus. But let's go back to the story of John. Bakit nga ba siya napugutan ng ulo? Dahil lagi niyang ipinapamukha kay Herod, yung hari, na against the law of Moses ang ginagawa niyang pakikisama sa kanyang hipag na pinakasalan naman niya. Nagkimkim ng galit si Herodias, na naging asawa ni Herod, kaya't gustong-gusto niyang ipapatay si John. Pero wala siyang chance dahil iginagalang at pinapahalagahan ni Herod si John. Hintay ng hintay ang babaeng Herodias ng pagkakataon na makagabawi siya, makipaghiganti siya kay John. Kasi hinihiya siya. Ipinapamukha sa lahat na siya ay nabubuhay ng mali dahil yun ay against the law. But for starters, let's remember that the mission of John was to clear and pave the general way for and of Jesus. Yan ang mission niya. Hawanin ang dadaanan ni Jesus, ipakilala si Jesus, ilipat ang mga tao from the law to grace, because the Bible itself tells us that John was the last prophet of the Old Testament. And therefore, he was the first prophet of the New Testament. Siya ang last prophet of the Old Dispensation, siya ang new prophet of the New System, which was going to be based on Jesusness, based on love, and not on the law. Meanwhile, merong naging issue si John, at ito nga yung kimkim ng galit sa kanya ni Herodias. Dahil lagi niyang ipinamumukha sa hari na hindi niya dapat pinakasalan si Herodias. John 1:6-26. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. John testified concerning Jesus. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.'" Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So mula mismo sa bibig ni John, sinasabi niyang kay Jesus manggagaling ang grasya, ang kabaitan ng Diyos, napapalit doon sa grasyang dati na nilang tinatanggap pa dahil ito ay superior na grasya. At sinasabi niya na, ang mga batas ibinigay kay Moses, pero kay Jesus na aking pinatotohanan ngayon, ang ibinigay ay grasya, katotohanan, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. So kahit kay John, nililinaw niya na may bago ng panahon, may bago nang nangyayari, yung dating grace ay nadagdagan pa ng tunay na grace through Jesus, at yung dating law ni Moses ay pinalitan na ng grace through Jesus. So tinanong siya ng mga nag-iisip kung sino nga ba siya, itong si John. Hindi naman nila kilala siya eh. Finally, they said, "Who are you?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of the one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord." So out of the mouth of John, sinabi niya kung anong kanyang mission. Hawanin ang daan ni Jesus. Siya ba ay nagstay sa mission na yon? O may nangyari somewhere along the way? But John got embroiled on a personal, local, legal issue. He offended Herodias, a very dangerous woman who was the present queen de facto because the king married her. Mark 6:21-25, sa pagpapatuloy ng kwentong ito, subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayaan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo." Naipangako rin niya sa dalagang
ibibigay ko sa iyo ang ano manghingin mo, kahit pa kalahati ng aking kaharian. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? So obviously, yung mga kababaihan nasa ibang lugar, kaya lumabas pa itong sumayaw na babaeng ito sa kanyang nanay, at tanong-tanong niya, kahit ano po hingin ko? Up to half of his kingdom. Ano pong hihingin ko? Ang ulo ni Juan na taga-bautismo. Sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nakalagay sa isang pinggan. So finally, Herodias got her chance for personal revenge because this John the Baptizer was always accusing her. Laging inuungkat yung batas ni Moses na siya ay lumalabag sa batas na ito. Mark 6:26-29, labis na nalungkot ang hari. Subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. John's great ministry to clear the way for Jesus was abruptly ended. John's choice of one battle, this time against Herodias, cut his war short. Maiksing kwento, pero maraming leksyon na pwede nating mapulot sa kwentong ito, maging para sa buhay natin ngayon. Lesson 1. Choose your battles. Especially if you have a big war. Kung meron kang malaking-malaking misyon, may malaking-malaking project, may malaking-malaking ambisyon, merong malaking-malaking pangarap, piliin mo ang mga gulong papasukin, piliin mo ang mga taong babanggain, piliin mo ang mga issues na ipaglalaban dahil baka ma-defocus ka from your big mission at sumabit ka dun sa mahalaga rin namang misyon, pero hindi kasing laki at kasing halaga nung tunay mong misyon sa buhay. So halimbawa, estudyante ka, anong misyon mo? Graduate, di ba? Matapos na ng pinakamadaling panahon. O anong yun ang mga ibang mga pwede mong mapagkalibangan na magaganda rin namang gawin pero makakadelay sa iyong graduation o baka hindi ka pa matuloy gumraduate. Nag-asawa ka. Ang goal mo magkaroon ng tahimik, payapang buhay, kapiling ang iyong asawa at ang mga magiging anak ninyo. Anong mga gyera, anong mga project ang pwede mong pasukin na makakaabala doon sa malaki mong misyon? Ano talaga ang malaking mission mo sa buhay? Dapat mo yun i-define. May malaking mission tayo for the hour, for the day, for the week, for the month, for the year, probably for a period of many years, for a decade, and for a whole lifetime. Define your big war so you can define the battles that are worthy of your labor, of your time, of your resources. Proverbs 26:17, like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel not their own. Ito bang sinuot ni John the Baptist, John the Baptizer, na issue against Herod and Herodias was really the main issue of his life? Was it really the main mission given to him? O nalibang din siya? Siya ba ay na-defocus? Nasa atin yan para pag-isipan, para suriin. He was the last prophet of the old order. He was the last prophet of the law. And at the same time, he's the first prophet of grace. Pero this time, ang inungkat-ungkat niya ay law, legality, a legal matter, which got him embroiled into this very powerful and very wicked woman. And so, his mission was abruptly ended. Acts 6:2-4, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay.
Nung kasing una, sa panahon ng first generation na Christians, meron silang mga charities. They put all of their resources together, tapos bumibili sila ng mga pagkain para sa lahat ng gutom. Hinahati-hati nila ang kabuhayan ng lahat ng members at ibinibigay sa mga nangangailangan. Pero nakahalata yung mga 12 disciples na sobrang na silang nasasangkot sa administrative business. Kung sino ang tatanggap ng ganitong tinapay, kung gaano kalaki ibibigay ng parte sa ganung byuda, paano magpapakain ng mga tao, etc. etc. Napapabayaan na nila yung tunay nilang big war. And that was to preach and to pray. So sabi na, teka, nakakahalata kami, nawawala kami sa tamang mga giyera ng buhay namin dahil nasasangkot kami sa mga bagay na ito. Hindi naman dahil hindi mahalaga ang mga bagay na ito, pero hindi yan ang pinakamahalaga naming calling. So pipili tayo ng mga taong gagawa niyan, mag-a-administer niyan. Dahil ang tunay na calling ng mga spiritual leaders is to teach, to preach, and to pray. At yung prayer na yun, need not be public. Pwedeng private prayer nila yun, tulad ng prayer ni Jesus. Pero pagka yung leader mo, yung preacher mo, yung teacher mo, gusto mo pa rin na siya ang nagdi-distribute lagi ng mga tinapay, mga pagkain, mga relief goods. Gusto mo siya pa rin ang lahat ng gumagawa ng mga kasalan, mga libing, mga program. Gusto mo umaattend siya ng lahat ng mga programa, mga birthday, mga anniversaries. Mawawala na siya ng oras manalangin at mag-aral para makapagturo ng mabuti. So if you like quality spiritual leadership, you must set your spiritual leaders free from administrative and ceremonial business of the church. So, ang ginawa nila, there was a choice between teaching, preaching, and administrative work. So they assigned administrators, they assigned managers and supervisors para gawin yun so that they would be free. Again, what is your big war? Kasi yung battles are the little fights that comprise a big war. Pero kung ikaw ay nasangkot sa mga little battles, hindi ka natuloy nag-survive doon, paano mo magagawa yung big war mo? Kaya mga kapatid, sabi nila sa pagpapatuloy ng kwento, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Ayaw nila mag-defocus, they wanted to stay focused on their big war. So they gave the little battles, specific battles, to lieutenants, to generals, to other platoon leaders. Acts 5:38-39. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag din yung pakialaman ng mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. At lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Payo ng napakatalinong Christian leader doon sa mga ibang leaders ng church na pinipilit pakialaman yung mga mission nila Pedro. Gusto nilang pigilin. Mga Jewish leaders ito na pinipigil nila yung mga Christian leaders. At sabi ng isang matalino sa kanila, kung ang ginagawa nila, pang tao lang, galing sa tao, mamamatayan ng usa, huwag niyong problemahin. Pero paano kung galing sa Diyos? Ang ginagawa nila, di kakalabanin niyo ang Diyos. So ang sinasabi lang niya dito, let's focus on the big war. Let's not get lost in the little battles because we might lose sight of the major important thing in our life. Huwag yerahin ang may mga katuroang kakaiba sa karaniwan. Kasi di ba ang Christianity, kakaiba sa Judaism, kakaiba sa karaniwan, kaya't pinatay nila si Jesus, kaya't kanilang hinabol at inuusig ang mga unang mananampalataya. Kasi kakaiba nun. At kahit ngayon, maaaring establish ka na sa church, establish ka na sa religion mo, may maririnig kang kakaibang teaching, huwag mong girahin, huwag mong ilaban ng patayan yan. Kasi kung galing yan sa tao lamang, mawawala rin yan, matutunaw. Pero kung galing sa Diyos, ano naman ang malay mo? Kung ang galing talaga sa Diyos ay yung dati mo nang alam o itong bagong dumarating a refinement of what you already previously know. Ganun-ganon noon ang Jesus' teachings. Kakaiba, labas sa kahon, revolutionary. Kaya galit na galit ang mga traditional
thinkers and theologians. Revolutionary ang Christianity. Kakaiba, labas sa kahon, labas sa Jewism, labas sa tradisyon. Kaya lang, nag-backslide ang marami into Mosesness, Phariseeness. Nagsimula sila with Jesusness, tapos bumalik sila sa Mosesness, Phariseeness, at hanggang ngayon, marami tayong minana na so-called Christian teachings, Christian practices, na backsliding into Mosesness and Phariseeness. Pero ang lesson pa rin na mahalaga, do not be sidelined by minor issues. Proverbs 26:20, without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. So pag kami gulo, may mga usapan, huwag na tayong sumali kasi mawawala rin yan. Ang hindi tunay na galing sa Diyos, matutunaw yan na parang ice cream. Mawawala din yan sa ibabaw ng lupa. Proverbs 18:1, against all sound judgment, an unfriendly person starts quarrels. Well, John did not deliberately start a quarrel, but she picked on this woman who wanted a fight and who would want a good fight. Maganda ang ginagawa ni John, nagpapaalala siya kung anong tama at mali, pero merong better choices that could have been done to stick to the calling, to clear the path for the Lord. But John made a very, very strong pitch for the law, which was not his mission. Do not make specific, needless enemies. Kung nagtuturo ka lang ng general idea, hindi naman diretsong napupukol ang mga tao para sila diretsong magkaroon ng grudge, pero yung tao mismo, pinipick out mo yung name niya, sasabihin mo yung sin niya publicly, well, you are making an enemy. Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. I-apply natin sa buhay natin. Ginagawa lang nating springboard yung nangyari kay John na naabala siya sa kanyang main mission, pero tayo ngayon, nangyayari rin yun. Maraming beses naabala rin tayo from our main missions in life. Another lesson, do not needlessly walk into danger. John was walking into danger. And really, technically, he walked into his prison. He was very, very vocal about his opposition to the lifestyle of the king and his queen. It's not bad to do, especially for a prophet like him. But that specific battle stopped him from pursuing his big war. Proverbs 20:30, it is to one's honor to avoid strife. Marami pa naman ngayon, idol na idol nila si John the Baptist, kaya mahilig din silang mang-away, mahilig din silang manduro, mahilig silang mag-ungkat ng mga kasalanan ng iba, mahilig silang gumawa ng ganitong uri ng mga battles. Kasi akala nila, tama ang ginawa ni John eh. Pero tanungin natin ang mga sarili natin, pag-aralan natin, tama nga ba yun? O nakaabala sa tunay niyang malaking mission. Proverbs 22 verse 3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Napaka-importanteng lesson sa buhay, mga kapatid. Kahit kapag godly, kahit ka pa isang John the Baptizer, kahit ka pa isang propeta, kahit ka isang servant of God, observe natural law. Observe common sense, even and especially if you have a big cause. Kasi marami mga tao, merong great spiritual calling, merong great ministry, but they do not observe natural law. Laging iniisip nila, ipapagtanggol ako ng Diyos. God will protect me. God will take care of me. So kuminsan, they figure in accidents. Sometimes they figure in many things that could have been prevented or avoided had they deferred to natural law. Pero yung sobrang paniniwala nung hyper faith na lagi kang i-exempt sa gutom, i-exempt ka sa sakit, i-exempt ka sa sunog, i-exempt ka sa baha, sa lunod, sa kung ano-ano mga dilubyo. Tapos pag nangyari, pag umandar yung natural law, takang-taka yung mga tao dahil akala nila, bakit siya pinabayaan ng Diyos? Di ba lingkod siya ng Diyos? Bakit tayo pinabayaan magutom ng Diyos? Di ba nagmi-mission tayo? Pero yes, pero meron ka bang itinanim para anihin mo nang habang nasa mission field ka? Meron ka bang ginawang paghahanda para meron kang bunutin pag kami nangangailangan? O wala, at ispina sa Diyos mo in the sense na kinalimutan mo that God is the author of natural law.
na pag wala kang tanim, wala kang aanihin. Importante, lalo't mahalaga ang spiritual mission is to respect natural law, to observe common sense. Spiritual callings, missions, ministries, high causes do not exempt even anointed persons from natural law. Kaya minababalitaan tayo, very sad na mabalitaan, na meron talagang mga very godly people. Napakahalaga ng kanilang mga mission sa buhay. Pero bigla-biglang nai-interrupt ang buhay nila with sudden, unexpected departures because natural law took effect. Because natural law was ignored. Ngayon, meron namang super ingat na, ginawa na lahat ng ingat, may nangyari pa rin hindi maganda sa kanyang buhay, meron din naman kasing tinatawag si Solomon na time and chance. So, i-observe mo ang natural law hanggang kaya mo, pero pag hindi pa rin yun nag-work at meron pa rin nangyaring hindi mo inaasahan, meron pa rin namang isang law at work yung the law of time and chance. Solomon was very clear about that teaching. Luke 14:28-30. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos sa kanyang ipapatayo? Baka matapos ba ilagay ang mga pundasyon na hindi naman mayari ang tore? Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. So, kahit malaki ang misyon, mahalaga ang tore, kailangan observe natural law, observe common sense, magplano, magpondo, at mag-ayos ng administrative issues of the project. Very important pa rin na lesson dito. Observe time and chance as part of natural law. Tulad na ating binanggit kanina. Mag-ingat na mabuti para hindi mangyari ang mga ayaw. Pero kuminsan, sa kabila ng pag-iingat, may nangyayari pa rin ayaw kasi nga may time and chance. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. So meron daw talagang swerte. Meron daw malas. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes 9:11. Pero, bihira lang mangyari ang swerte at malas na yan. Most of the time, ang iiral ay natural law, so gawin natin kung anong practical, kung anong wise, kung ano ang marapat. Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its very decision is from the Lord, meaning it is from natural law. Job 4:8, as I have observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. Yun ang natural law. Yun ang mas umiiral, yun ang mas normal. Kung anong itinanim, siyang inaani. The sudden death of John necessitated Jesus' sudden entry into public ministry. Yun ang nangyari. Namatay bigla si John, kaya kinailangan agad na si Jesus ang mag-take over doon sa movement. Matthew 14:1-2. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus. And he said to his attendants, this is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him. So you see, right after John died, Jesus became very public. And up to now, we have to study if that was the best for the ministry or not. But John was suddenly gone, so Jesus suddenly took over the movement. Matthew 14:13-14, when Jesus heard what had happened, yan ay nung namatay si John, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed the sick. Dati may mga followers pang distinct bukod si John. Pero nung namatay na si John, lahat ng mga yon ay biglang naglipatan kay Jesus. John 10:40-41. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroon siya, maraming lumapit sa kanya.
Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Paano kaya kung lumawig at humaba pa ang ministry ni John the Baptizer at hindi siya biglang nalagutan ng buhay? Mas naging handa kaya ang mga tao? Mas na-clear kaya ang daan? That we will never know because that was not what happened. But the question is, was the ministry rushed prematurely? Luke 9:1-7. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang magandang balita at pinapagaling nila ang mga may sakit. Ang mga nangyayari ay nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea, nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na taga-pagbautismo. Apply sa personal life ang lahat ng mga itong butil-butil na hinihimay-himay natin. Tumatangka, humahanap tayo ng pwedeng matutunan na lesson para sa atin ngayon sa mga nangyari noon na pagkapugot ng ulo kay John the Baptizer. At tulad nga ng sinabi natin, ang isang napakahalagang lesson that can be learned is to focus